La ilaha illallah, la ilaha illallah. Anyayahan po namin na kayo po ay pag-aralan po ninyo ang pananampalatayang pinagkaloob ng ating dakilang tagapaglikha. Nawa po loobin po niya na hindi po tayo makakabilang sa mapaparusahan sa araw na yaon. Ngunit po, kung tayo po ay magmatigas mga bayan, dahil sinasabi o nakaharatihan na natin ng pananampalataya ay parang usaping walang kwenta ika nga. Ngunit makikita po natin ang kahalagaan po nito dahil ito po ang pinakamaunang mahalaga sa araw ng paghuhukom ang ating mga pananampalataya. Kaya po, uulitin ko po, sabi ng ating dakilang tagapaglikha, kung sino man ang naroon o nasa ibang pananampalataya maliban sa din al-Islam ay hindi ito tatanggapin sa kanya. Kaya po ito po ang dahilan mga bayan na narito po kami para kayo po ay inaanyayahan na pag-aralan niyo po ang pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang tagapaglikha. Para po sa ganun ay hindi po tayo pagsisisi sa kabilang buhay natin paroroonan. At ito po, bilang pag-aaral po natin, inshallah po, naway sundan nyo rin po yung aming mga ganitong gawain sa Facebook. At meron din po kaming YouTube channel. I-type nyo lamang po, Islamic Kapayapaan Peace Center, INC. I-type nyo malang po yan, ay masundan nyo po yung aming ganitong pangangaral. Inshallah po. At para po sa ganon, ay lalo nyo pong madagdagan ang mga kaalaman na ungkol po sa kabilang buhay na ating paroroonan. Dahil dito po sa pananampalatayang Islam, tulad po na sinabi ko po kanina, lahat ng nais, lahat ng gusto ng ating dakilang tagapaglikha ay sinaysay po niya sa kanyang pananampalatayang kanyang ipinagkaloob. At tulad po ng madalas din po namin sinasabi, ang pinakamataas na kabutihan ng ating mga sarili na magagawa po sa mundong ibabaw na ito, ang pinakamataas na kabutihan na magagawa natin sa ating mga sarili ay tanging sambahin siya. Ito po ang pagsamba sa kanya na bukod tangi, ito rin po ang ipinangaral ng lahat ng mga propeta. Ito rin po ang ipinapangaral ni Kristo. Kaya sinasabi po ni Kristo, sambahin mo ang tunay na Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-isip mo at ang buong kaluluwa mo. Ito ang matuwid na landas. Kaya po, ito po ang banal na Quran, ito rin po ang magbabasa. Sinasabi rin ng ating nakikita, nasambahin mo ang tunay na Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-isip mo at ang buong kaluluwa mo. Yan din po ang mababasa po natin sa banal na Quran, sa banal na aklat ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya po, ang pagsamba sa ating dakilang tagapaglikha ng bukod tangi, ito po talaga ang pinaka-ugat o ito ba talaga ang pinakapuno ng kaligtasan sa kabilang buhay po sa atin. Dahil kung mapapansin niyo po, kahit po si Kristo mga bayan ay yan po ang kanyang katuruan ng pagsamba ng bukod tangi sa ating dakilang tagapaglikha. Ngayon po, bakit ho ba tayo kay sinasabi ng ating dakilang tagapaglikha o tao at mga jin, ano ang dahilan bakit kayo naligaw? Dahil po kay tinatanong tayo ng ating dakilang tagapaglikha kung bakit tayo naligaw. Ano ba ang dahilan bakit tayo naligaw? Ang katotohanan po, ito po ay sinasabi ng ating dakilang tagapaglikha sa banal na Quran. Ang sinasabi niya, mayroong mga tao na nagsusulat sila ng mga inam na salita at ipinagbibili nila ang mainam na salita na ito, at kung kanila nang ipinagbibili, sinasabi na nila na ito ay bilhin mo salita ng iyong Panginoon. Yan na po yung kanilang sinasabi. Kaya po, dyan na po tayo naligaw mga bayan. Dyan na po tayo naligaw dahil po ang mga nababasa po natin ngayon na nagsasabing salita ng ating Panginoon, ito ay karamihan po nito ay gawa na lang po ng tao. Kaya po, dito po sa pananampalatayang Islam, ito po ang makatotohanang pananampalataya na sinasaysay ng ating dakilang tagapaglikha na ito ang lamang ang kanyang tatanggapin sa araw na yaon. At ang katotohanan po, pati po si Kristo mga bayan, ito po ay yung kanyang ipinangaral na pananampalataya.
lahat ng mga propeta na sinugo po sa atin ng ating Panginoong Diyos ay Islam ang kanilang pananampalataya. Kaya po sinasabi ko po na si Kristo po ay isang Muslim o Islam ang kanyang ipinangaral na pananampalataya. Dahil bakit po? Si Kristo po ay nagpasakop o siya pa ay sumunod, sumuko at tumalima sa kagustuhan ng kanyang Panginoon. Kaya po sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, kung sino man ang sumunod at tumalima sa aking mga pinag-uutos at iniiwasan niya yung aking mga pinagbabawal, ay tatawagin ko po siyang Muslim. Kaya po, Muslim din po si Kristo mga bayan. Kung mapapansin niyo po, kung babalikan lamang po natin ang kanyang kapanahunan sa pangangaral. Ang kanyang kapanahunan sa pangangaral ay wala pong Kristiyano noon. Nung kasalukuyan nangangaral si Kristo, ay wala nga pong Kristiyano noon. At ganun din po, nung si Kristo po ay magpasimula na sa pangangaral. Ano ba ang sinasabi ni Kristo? Naparito ako, sabi ni Kristo, naparito ako upang ganapin ang mga kautusan ni Moises at ang mga naunang propeta sa kanya. Ibig sabihin po, maliwanag po rito na wala pong tinatatag si Kristo pananampalataya. Wala po siyang pananampalataya tinatag. Bagkus po, sa sinasabi po yung ating mga ngaral sa ibang pananampalataya, na itinatag ni Kristo ang kanyang iglesia sa ibabaw ng bato. Ngayon po, ano bang ibig sabihin ng iglesia? Hindi naman po sinabi ni Kristo na itatatag ko rito ang aking religion. Hindi naman po yun ang sinasabi ni Kristo. Bagkus po, sinabi ni Kristo, itatatag ko sa ibabaw ng batong ito ang aking iglesia. Kaya po kung pag-aaralan po natin ang salitang iglesia, lalong-lalo na po nung kanilang kapanahunan, ito po ay lugar ng pagmimitingan. Ito ay papunuan ng mga tao. Kumbaga po, simbahan ang isang ibig sabihin pa ng iglesia, ito ay simbahan. Kaya po, tayo po, kung hindi naman po pwede natin sabihin na pupunta ako sa iglesia linggo-linggo, o hindi man pa natin sabihin, kasi po iglesia po sinabi ni Kristo, kaya po hindi po angkop nakatawagan yung iglesia, pupunta ako sa iglesia linggo-linggo. Hindi naman po ganun. Kaya po, ang katotohanan po mga bayan, itong salita ni Kristo na ito na rin po ang pinag-agaw-agawan ng mga nangangaral na ukol po sa Biblia. Kung mapapansin niyo po, lahat po ng pananampalataya ngayon ay meron pong kaanib na iglesia. Tulad na lamang po ng Iglesia Katolika Romana. Meron pong iglesia po yan. Lalo na rin po ng Iglesia ni Kristo. Meron din pong iglesia yan. At marami pong iba na mga kaanib po sa iglesia na mga, kumbaga po, ito po yung pinag-agaw-agawan po nila ang tawag na iglesia. Ngunit ang katotohanan po, tulad po na sinabi ko, ang iglesia ang sinasabi ni Kristo ay hindi po ito pananampalataya. Bagkus po, ito po ay kapulungan ng mga tao. Iipunin niya ang mga tao at doon niya sila pupulungin. Yun po ang ibig sabihin ng iglesia. Kaya po, ang iglesia po na ito ay matliwanag po na hindi po ito pananampalataya. Dahil tulad na lamang din po sinabi ni Kristo, na parito ako upang ganapin ang mga ipinangaral ni Moises at ang mga una sa kanya. Kaya ibig sabihin po, kung ano po ang pananampalataya ni Moises, yun din po ang pananampalataya ni Kristo. Dahil kung mapapansin niyo po, nung si Kristo po ay nangangaral na, meron din po siyang pinupuntang simbahan po noon, na hindi naman si Kristo nagpatayo doon sa simbahan na yun. Sa simbahan, sa sinagoga. Kaya po, ibig sabihin po noon, kung ano po ang pananampalataya ni Kristo, ay yun din po ang pananampalataya ng simbahan na kanyang pinaparuunan. Kaya, ibig sabihin na wala po talagang pananampalataya o religion na tinatag ni Kristo. Wala po yan. Bagkus po, nung isinusulat po ang Biblia, ito po ay ginawa po nila na bagong tipan. Bakit daw ba nagkaroon ng bagong tipan? Dahil na rin po, kaya po nagkaroon ng bagong tipan, dahil na rin po sa mga ginawang panunulat na mga taong sinauna, ito po ay ginawa po nila ng bagong tipan. Ano ba ang bagong tipan na ito? Samantala po, sinasabi lagi ni Kristo na siya ay anak ng tao.
napakaraming talata po sa Biblia, kahit sa Matthew pa lang ay talaga naman napakaraming talata po dyan na mababasa po natin na siya ay anak ng tao. O kumbaga po, siya po ay nagpapakilala. Lagi po siya pinapakilala niya ang kanyang sarili, laging sinasabi niya, ako ay anak ng tao. Kaya po, kahit po minsan mga bayan, ay wala po tayong matatagpuan dyan na pinakilala ni Kristo sa kanyang sarili na ako ay Diyos. Wala po tayong matatagpuan sa Bibliang ganyan. Bagus po, ang mga taong nagsasabi sa kanya na ikaw ay anak ng Diyos. Yun po ang sinasabi ng mga tao. Ngunit kung si Kristo po ay pinapakilala niya yung kanyang sarili, lagi po niyang sinasabi, ako ay anak ng tao. Yun po ang pakilala po niya sa kanyang sarili. Kaya po, dito po sa bagong tipan na ito, ay wala po tayong mababasa na pinapakilala ni Kristo sa atin na siya ay anak ng Diyos. Wala po tayong mababasa na kanyang ipinapakilala ang kanyang sarili na siya ay anak ng Diyos. Bagus po, meron po tayong mababasa na sinasabi po ng mga tao na siya ay anak ng Diyos. Ngunit hindi po si Kristo ang nagsasabi po nito, bagus ang mga tao nagsasabi sa kanya na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya po, ngunit po ulitin ko po, si Kristo po ay wala po tayong mababasa na pinakilala niya ang kanyang sarili na siya ay anak ng Diyos. Dahil bakit po? Ang katotohanan po mga bayan, ay nalito na lamang po tayo sa ating pag-aaral. Nalito na lamang po tayo sa sinasabi ng ating mga ngaral sa ating mga pananampalatayang kinaroroonan. Dahil bakit ko po sinasabing nalito na lamang po tayo? Dahil po si Kristo po ay sa mga original po na wika po niya ay wala pong ama na kanyang binabanggit. Wala pong sinasabi niyang ama ko na nasa langit. Wala pong ganyan. Bagkus po, sinasabi po ni Kristo, lalo po nung siya nakapako na sa krus, salamat sa ating Panginoong Diyos, at hanggang ngayon meron pong original na binabanggit ni Kristo nung siya nakapako sa krus. Ano ba ang binabanggit ni Kristo? Ang sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. At ang ibig sabihin po noon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ibig sabihin po, nung tinatranslate po nila, yung Eli o kaya Eli ang pagkakabasa, ay ito po ay ginawang ama. Kaya po, yung ginawang ama na ito, kaya po nagiging tawag po natin sa ating dakilang tagapaglikha ay ama. Ngunit kung pag-aaralan po natin, ang tawag ni Kristo sa kanyang dakilang tagapaglikha ng kanyang kapanahunan ay Eli o kaya Eli ang pagkakabasa. Kaya po, kung matutuntun lang po sana natin ang original na mga kasulatan na wika ni Kristo, ay wala po tayong mababasa po dyan na ama ang tawag ni Kristo sa kanyang Panginoon. Bagkus ang laging tinatawag ni Kristo sa kanyang Panginoon ay Eli o kaya Eli. Kaya po dito na po tayo naligaw mga bayan. Dahil bakit po? Itinuro na rin sa atin ang ating Panginoong Diyos o Diyos Ama, o lagi sinasabi na natin Diyos Ama. Ang Diyos Ama na ito ay hindi po ito itinuro ni Kristo. Hindi rin po itinuro ng mga naunang propeta sa Kanya. Bagkus ito po, ang salitang Diyos Ama, ito po yung sinabi ko po kanina, na ito po ay gawa lamang ng tao. Gawa po ng tao, sinulat lamang po ng tao ito, at kanilang ipinagpili, sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, na ang mga matatalinong mga tao ay gumagawa sila ng mga sulat. At pagka ito'y pinibenta na, sinasabi na nila, ito ay salita ng ating Panginoon. Kaya, yan din po ang nangyari. Yan din po ang nangyari mga bayan, na pagtawag natin sa Diyos Ama, ay ito po ay nanggaling lamang sa mga taong matatalino. Kaya sinasabi ng ating dakilang tagapaglikha, na kayo ba ay mga naniniwala sa mga bagay na wala naman sapat na katibayan. Sapat na katibayan, sabi ng ating dakilang tagapaglikha. At tinasabi rin niya, sinong nagturo sa inyo na ako ay nagkaanak? Sino ang nagturo sa inyo na tawagin ninyo akong ama? Wala po tayo may sasagot sa mga ganyang katanungan sa ating dakilang tagapaglikha, dahil wala po talaga tayo pinangahawakan na matibay na katibayan. Bagkus po, sinasabi ng ating dakilang tagapaglikha sa banal na Quran, dahil tayo po ay nakaharitian na po natin na magpagtawag sa Kanya ng Diyos Ama.
sabi ng ating dakilang tagapaglikha ay nagngingit-ngit ang mga langit sa kalangitan at halos madurog ito sa kanilang tindi ng kanilang mga galit sa ating mga tao na nagsasabi tayo na ating Panginoong Diyos ay nagkaanak. At sinasabi rin niya, halos magkabiyak ang mga kabundukan dahil sa pagngingit-ngit sa mga tao, ang sinasabi ng mga tao, ang ating Panginoong Diyos ay anak niya ang kanyang mga anghel, o ipinanganak niya ang kanyang mga anghel, o ang ating Panginoong Diyos ay nagkaanak. Kaya po, ang usapin po mga bayan na nagkaanak ng ating dakilang tagapaglikha, ito po ay karumal-dumal sa bawat taong nagsasabi na ang kanyang Panginoong Diyos ay nagkaanak. Dahil sinasabi po ng ating dakilang tagapaglikha, sino ang mas inyong paniniwalaan? Ang mga salitang wala namang sapat na batayan o ang sinasabi ng pinakamarunong sa lahat? Sino ba ang pinakamarunong sa lahat? Ang ating dakilang tagapaglikha. Siyang nagpapatotoo na hindi kailanman na hindi siya nanganak, kailanman na hindi siya gagawa ng kanyang katambal, kailanman hindi siya kakaroon ng katulong sa lahat ng kanyang mga lilikha. Bagkus sinasabi ng ating dakilang tagapaglikha na siya ang inaasahan ng kanyang mga lilikha. Kaya po, ang pagtawag na Ama sa ating dakilang tagapaglikha, ito po ay karumal-dumal tayo sa kanyang harapan. At ulitin ko po, wala pong kahit isang propeta na nagturo nito sa atin. Bagkus po, ito po ay salitang gawa ng tao na ito nga po ang kinakagalit sa atin ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya po, bilang tanda ng ating dakilang tagapaglikha ang galit po niya sa atin, kaya po pinagkakaluban niya po tayo ng mga bigat na pagsubok. Tulad po ngayon, andito pa rin po tayo sa loob ng pandemic na ito na hindi po matapos-tapos. Allahu Akbar. Ano po ba ang dahilan mga bayan? Ito po ay pinapakilala sa atin ng ating dakilang tagapaglikha na siya makapangyarihan sa lahat. Kung mapapansin niyo po, ang ating gobyerno ay hindi na po malaman ang gagawin para po malabanan lamang ang pandemic na ito. Ngunit ano pang magagawa ang mga tao? Ano pang magagawa ng ating gobyerno kung ang may-ari ng mga mikrobyong ito ay yung makapangyarihan sa lahat? Meron na ba kaya tayong ilalaban sa makapangyarihan sa lahat? Wala po yan mga bayan. Kaya ibig sabihin po, kahit ilang bakuna pa ang ibibigay sa iyo, kung loobin ng ating dakilang tagapaglikha na ikaw ay magkasakit at abutan na rin ang kamatayan sa sakit na yan, ay wala pong magagawa ang tao. Bagkus po, ang pinakamainan po natin gawin mga bayan, ay tayo po ay tunay na magbalik loob sa Kanya. Kaya ito po yung aming midiin na inanyayaan po namin kayo na pag-aralan po natin ang pananampalatayang Kanyang ipinagkaloob sa atin. Para po sa ganun, siya lang po nawapin loobin na niya, natapusin na niya ang pandemic na ito, o di naman kaya ay walain na niya yung mga mikrobong ito at siya lamang ang makapangyarihan para po ito ay mangyari. Kaya po, ito po ang pananampalatayang Islam mga bayan. Ang pananampalatayang Islam ay napakainam ito ng katuruan. Napakainam ito ang mga katuruan. Dahil bakit po? Ang pananampalatayang Islam, lahat ng salita, lahat ng pinag-utos ng ating dakilang tagapaglikha, ito po ay mainam sa ating lahat. Lahat ng kanyang ipinag-utos, ito po ay mainam sa ating lahat. Wala pong ipinag-utos ng ating dakilang tagapaglikha na tayo ay mapapasama. Bagkus lahat ng kanyang kautusan, tayo ay mapapabuti na sa mundo ito, hanggang sa kabilang buhay ay mapapabuti po tayo. Ngunit po, dahil na rin po sa pagmamalaki po natin sa ating dakilang tagapaglikha, o dahil na rin po sa kinaharatian na po natin ng style ng ating pamumuhay, ay binabaliwala lang natin ang kautusan ng ating dakilang tagapaglikha na dapat po natin isagawa sa mundo ito. Binabaliwala lang po natin dahil bakit po nakaharatian na po natin. Ngunit po sa araw po ng paghuhukom mga bayan, sa araw po ng paghuhukom, sasabihin po ng mga tao, o aming Panginoon, o sabi ng ating dakilang tagapaglikha, kung makikita mo lamang ang mga taong nagmalabis sa mundong ito, ay iyuyukod nila ang kanilang mga ulo sa harapan ng kanilang Panginoon at sila'y nagsasabi, aming Panginoon, aming napakinggan ang aming mga kasalanan, kaya't pabalikin mo kaming muli sa mundo
at matagpuan mo kami, at doon ay gagawa kami ng mga matutuwid na gawain at mapapabilang kami sa mga mananampalataya. Ibig sabihin po, ang mga tao po sa araw na iyon, sa araw po ng paghukom, nakikiusap po sila sa ating dakilang tagapaglikha, kaya sinasabi ng ating Panginoong Diyos, sila na rin po ay hinuyukod na nila ang kanilang mga ulo sa harapan ng ating dakilang tagapaglikha. Ngunit sa mundong ito, ni ayaw po nilang iyukod po yan sa dakilang tagapaglikha dahil bakit po? Sila po ay magmamalaki o nagmamalaki. Kaya po, darating po sa araw ng pag-uukong, sabi ng ating dakilang tagapaglikha, kung makikita mo lamang na sila ay iyuyukod na nila ang kanilang mga ulo sa harapan ng kanilang Panginoon. At nakikiusap sila na pabalikin muli sila sa mundo at doon ay magsisisay sa gawa na nila ang mga matutuwid na gawain ng utos ng ating dakilang tagapaglikha at sila na ay magiging matuwid na mga mananampalataya. Ngunit sabi ng ating dakilang tagapaglikha, kayo ay nanggaling sa mundo at ako ay kainyong kinalimutan doon. Ako ay inyong kinalimutan, sabi ng ating dakilang tagapaglikha, kaya ngayon ay amin din kayong kalilimutan. Kaya lasapin ninyo ang kaparusahan na walang hanggan. Yun po ang isasagot sa atin. O yun po ang isasagot ng ating dakilang tagapaglikha sa mga ayaw magyukod kanilang mga ulo sa mundo ito. At pagdating nga po sa araw ng paghukom, doon na naman po nila iyuyukod yung kanilang mga ulo. Ngunit hindi na ito tatanggapin ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya po ulitin ko po, ito po yung aming midhiin mga babayan. Ito po yung aming midhiin na pinaparating po namin sa inyo kung ano rin po ang magaganap sa atin sa araw ng paghukom. Para po sa ganun, nawa po'y magkaroon din po tayo. Magkaroon din po tayo ng takot sa ating mga sarili sa pagdating sa araw na yaon. Ngunit po, kung kayo po ay nagmamalaki, nagmamatigas sa ating dakilang tagapaglikha, kung kayo po ay nagmamalaki, nagmamataas sa ating dakilang tagapaglikha, ay makakabilang nga po kayo sa napakaraming taong magsisisi sa araw na yaon. Kaya po, ito po ang pananampalatayang Islam na sinasabi ng lahat ng ating dakilang tagapaglikha kung ano po ang mangyayari sa atin. Para po sa ganun ay alam po natin iwasan ang kanyang mga pinagbabawal. Para po sa ganun ay may sagawa na rin po natin ang tamang pagsamba, tamang pagkilala sa Kanya. Kaya ito po ang pananampalatayang Islam na kami po ay nag-aanyaya po sa inyo na tayo na po, halina po kayo at pag-aralan po natin ang pananampalataya na pinagkulob ng ating dakilang tagapaglikha at sabay-sabay po tayo magpupulit manalangin sa Kanya at tayo po ay sabay-sabay po tayo na iyuyukod natin ang ating mga ulo sa lupa para po sa ganun ipakita po natin sa Kanya ang ating lubosang pagpapakumbaba. Dahil ito po ang nais ng ating dakilang tagapaglikha mga bayan. Ito po ang Kanyang nais na kung ayaw po natin iyuko ang ating mga ulo sa mundong ibabaw na ito, ay mapapasama po tayo sa tinatawag natin demonyo sa araw na yaon. Mapapasama po tayo dahil ito na po ay promise ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya sinasabi po niya sa banal na aklat, ang sabi niya, o kayong mga angkan ni Adan, tayo pong lahat ay angkan po tayo ni Propeta Adan. Kaya sinasabi niya, o kayong mga angkan ni Adan, magpatira pa kayo sa akin para ipakita ninyo sa akin ang inyong lubusang paggalang at pagpapakumbaba. Yun po ang Kanyang utos. Tayo po ay magpapadira pa sa Kanya para po sa ano? Para may pakita natin sa Kanya ang ating lubusan at pagpapakumbaba. Ngunit ang katotohanan po mga bayan, yung ating mga sinasagawa, dahil katuwiran na rin po natin, tayo naman ay nagdarasal, tayo naman po ay nagpupuri, tayo naman ay nagsisisi sa ating mga kasalanan, ito rin po ay nakaritian na rin po nating sinasabi. At tayo naman po ay meron ding pananampalataya. O di naman kaya, sinasabi ng iba rin na may kanya-kanya lang tayong pananampalataya. Ngunit po, tulad po ng mga salitang ito o yung mga naglalaro sa ating isipan, na kanya-kanya lamang tayo ng pananampalataya. Kung mapapansin niyo po, kahit po si Kristo ay sinasabi na niya, na sinasabi ni Kristo, magsipag-ingat kayo paglisan ko. Dahil maraming magsinisintawang nagsasabing sila ay bulaang Kristo o mga bulaang propeta. Kaya po,
Ay sinasabi ni Kristo, at kung maaari ay iligaw nila pati ang mga hiram. Kaya sinasabi ni Kristo, tulad po ng mga sinasabi natin na may pananampalataya naman ako, nasa iba naman kayong pananampalataya, hindi yung pananampalataya na ipinangaral ni Kristo, ay mapapahamak nga po tayo sa araw ng paghukom. Dahil po, si Kristo po mismo ay nagbabala po sa atin. Nagbabala po siya na pagsipag-ingat, ang sabi ni Kristo, magsipag-ingat kayo paglisan ko dahil maraming magsisilatawan, mga bulaan ng pananampalataya, ang sabi ni Kristo. Paano na lamang po mga bayan kung naroon kayo sa mga bulaan ng pananampalataya, na ang mga pananampalataya ito, sila naman po ay nagsasabi na sila ang tatanggapin sa araw ng paghukom, at sila rin po ay nagtuturo ng napakainam na mga kabutihan sa mundo ito. Kaya po, doon na rin po tayo nalinlang mga babayan, dahil hindi na rin po natin pinag-aralan kung ang kanila bang itinuturo ay may sapat o may katibayan, sapat na katibayan para sa kaligtasan. Hindi na po natin inisip yan. Ang inisip na lang po natin, ito ay mabuti, ito ay mabuti. Muna lamang po ang inisip natin. Ngunit ang katotohanan po mga bayan, binalaanan po tayo ni Kristo. Kaya sabi ni Kristo, magsipag-ingat. Ibig sabihin po, isang pananampalataya ang itinuro ni Kristo. Isa lang ang pananampalataya itinuro ni Kristo. Kung ang tulad po na sinabi ko po kanina, kung ano po ang pananampalataya ni Moises, yun din po ang pananampalataya ni Kristo. Kaya meron din po tayong mababasa sa Biblia. Ang sabi niya, kung ang pananampalataya ni Abraham, ang pananampalataya ni Isaac, ang pananampalataya ni Jacob ay iisa lamang. Iisa lamang ang sabi ni Kristo. Kaya po, kung ano rin po ang pananampalataya ni Moises, ay yun din po ang pananampalataya ni Abraham. Kung ano po ang pananampalataya ni Kristo, yun din po ang pananampalataya ni Abraham. Kaya po ito po ang dahilan mga bayan. Ito po ang dahilan na sinasabi ni Kristo na pagsipag-ingat, dahil alam po ni Kristo, nababatid po ni Kristo, lalo-lalo na po sa panahon po natin ngayon, na talagang maraming magsisinatawang mga bulaan ng mga ngaral, mga bulaan ng Kristo, mga bulaan ng propeta, sabi nga ni Kristo. Kaya po, nawa po yung mga bayan, pag-aralan po natin mainam, pag-aralan po natin mabuti kung ano ba talagang ipinangaral ni Kristo sa atin. Para sa ganun po, ay matuntun nga po natin tulad na lamang po na sinasabi ni Kristo. Ito rin po ay promise ni Kristo sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Ang sabi niya, ako ang daan at ako ang katotohanan. Walang makakarating sa aking Ama, maliban sa aking pamamagitan. Napakagandang talata po ito mga bayan. Ngunit po, titayakin po natin sa ating mga sarili na si Kristo nga yung ating sinusunod. Titiyakin natin ang ating mga sarili na si Kristo lamang, ang ipinangaral lamang ni Kristo, yung ating susundin. Dahil po, kung sumunod po tayo sa hindi po ipinangaral ni Kristo, ay maliligaw na nga po tayo. Maliligaw na po tayo. Tulad na lamang po ng paniniwala po natin ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Kailanman po mga bayan ay hindi po itinuro ni Kristo ito. Hindi po itinuro ni Kristo sa paniniwalang ito. Bagkus po ang nagturo po nito mga bayan ay yung sumira po sa Kanya. Sino po ang sumira sa Kanya? Si Apostol San Pablo. Yung tinatawag po natin Apostol San Pablo. Ngunit po, kung pag-aaralan lamang po natin mga bayan, kung paano po nagmula ito si Apostol San Pablo. Dahil po, ayon po sa kasaysayan, at ito naman po ay sinasaysay po niya ito, na siya po talaga ay pinagmamalupitan niya o kanyang mga pinapatay ang unang mga Kristiyano. Pinapatay po niya ang unang mga tagasunod ni Kristo. Ano ba ang mga tawag ng mga unang Kristiyano na ito? Sila po ay tinatawag na Militarian Christian. Ano ba ang paniniwala ng Militarian Christian? Sila po ay naniniwala lamang sa nag-iisang Diyos at naniniwala sila na si Kristo ay sugo at propeta ng Diyos. Yun po ang paniwala ang kauna-una ang mga Kristiyano. Ngayon po, ito po si Apostol San Pablo. Ito po ay Saul ang kanyang pangalan. Saul po ang kanyang pangalan nung siya po ay kapitan pa ng mga sundalo at nilulupig nga po niya ang mga naunang Kristiyano na ito. Ngunit po, mabilis din pong kumakalat
ang kauna-unahang Kristiyano. Kaya po maari po siguro, sabi po siguro ni Pablo, kaya sinasabi niya nung minsan nangangabayo siya, papunta po sila sa Syria ng mga panahon po na yun. At nakikita niya na nagbukas ang langit at merong kumausap sa kanya. Kaya sabi ng tinig, Saul, Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Ngunit po, ano po ang nangyari nung kinausap po siya ng tinig na nagbumula sa langit? Ito na po ay nawalan po siya ng malay. Ngunit ang nakakapagtaka po, sa mga ibang salin ng Biblia, ang mga kasama niyang mga sundalo ay wala pong nakarinig, wala pong nakakita sa sinasabi ng Apostol San Pablo na nagbukas sa kanya ng langit. Wala pong nakakita kahit isa. Ibig sabihin po, ang mga pangyayari pong yun ay wala pong testigo si Apostol San Pablo sa pangyayari noon. Ngunit ganun pa man po, sa mga ibang mga bagong Biblia po ngayon, ay meron na tayong mababasa na kanyang mga sundalo kasama ay nakita na rin nila na nagbukas ng langit at narinig din nila ang tinig na nagsasabi na Saul, Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Kaya hindi po natin alam kung alin po ang totoo po ron. Ngunit ang malinaw po, kahit po si Kristo po nung kanyang kapanahunan, si Kristo po nung kanyang kapanahunan ay gusto rin pong iligaw ng demonyo. Gusto rin po siyang iligaw. Dahil bakit po? Kung mapapansin niyo po mga bayan, nung huling araw, natutoksin na siya ng dyablo, ay dinala po siya sa mataas na bundok. At ano ang sabi ng dyablo sa kanya? Pinakita ng dyablo sa kanya ang mga kaharian sa buong libutan. Ang mga kaharian sa buong libutan ay pinakita kay Kristo at sinasabi ng dyablo, lahat ng ito ay ipagkakaloob ko sa iyo. Magpatira pa ka lang sa akin at sambahin mo ako. Yun po ang sabi ng dyablo sa kanya. Ano po ang sinagot ni Kristo? Ang sabi ni Kristo, umalis ka sa aking harapan, demonyo, dahil sapagkat nasusulat, ang sabi ni Kristo, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mo lamang Diyos ikaw sasamba. Ito ang matuwid na landas. Kaya napakagandang balik-balikan din pong pangyayari ito mga bayan. Dahil bakit po? Ang dyablo po mga bayan, kung gusto po niyang iligaw ng tao, ay pinagkakaluban niya ng maraming mga biyaya para ang tao ay maakit sa kanya. Kaya po, maari ito rin po mga bayan ang nagbigay daan kay Apostol San Pablo. Kaya po, iligaw niya ang mga hirang. Kaya sinasabi ni Kristo na iligaw niya kung maari pati na ang mga hirang. Yun po ang sinasabi ni Kristo. Dahil po si Kristo at si Apostol San Pablo, kailanman po mga bayan na hindi po ito nagkita. Hindi po sila nagpakita nito. Hindi alam ni Apostol San Pablo kung ano ang pinangaral ni Kristo. Hindi po niya alam. Bagkus po, ito po, bigla na lang po dumating si San Pablo na nagtuturo na nagsasabi, salita ng ating Panginoon Diyos, na ang Panginoon na si Hesus Kristo. Yan na po, siya na po ang nagsabi ng ating Panginoong Diyos, si Kristo ay nagpakita sa akin at narinig ko ang kanyang mga tinig. Yan na po ngayon ang kanyang sinasabi. Kaya po kung susuriin po natin ang pangyayari ito mga bayan, ay wala rin pong pagkaiba ito. Nung tinutokso na ng dyablo si Kristo, kay sinasabi ng dyablo kay Kristo, ipinakita niya ang kaharian ng isang libutan o kinang ng isang libutan. At sinabi ng dyablo sa kanya, lahat ng ito, ang sabi ng dyablo, lahat ng ito ay pagkakulot ko sa iyo. Magpadira pa ka lang sa akin at sambahin mo ako. Ngunit ano po sinagot ni Kristo? Lumayo ka sa akin, demonyo, o lumayo ka sa akin, dyablo, sapagkat nasusulat, ang sabi ni Kristo, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mo lamang Diyos ikaw sasamba. Ito ang matuwid na landas. Kaya po, tumanggi si Kristo na magpadira pa kay demonyo o kay dyablo. Tinanggihan niya ang kinang ng mundong ito. Yun po ang ibig sabihin po nun, tinanggihan po niya. Dahil sabi ng dyablo, ipagkakalog ko sa iyo ang kinang ng mundong ito. Magpadira pa ka lang sa akin at sambahin mo ako. Kaya kung mapapansin po natin mga bayan, kung mapapansin po natin, tignan niyo po ngayon mga bayan, ang mga nagsasabi, mga founder ng mga pananampalataya, kaya sinasabi ni Kristo, mga bulaan ng pananampalataya. Ano po ang nangyari mga bayan?
sa mga bulaang pananampalataya na sinasabi ni Kristo, sila po kayo na nagtataglay ng maraming kayamanan. Sila po ngayon ay nagtataglay ng maraming kayamanan. Dahil bakit po? Hindi na po kasi si Kristo, ang aral ni Kristo ay hindi na po sila, hindi na po yan ang kanilang sinunod. Hindi na po yun ang sinunod ang pinangaral ni Kristo. Bagkus po, ang sinunod po nila, ang ipinangaral ni Apostol San Pablo. Kaya po, nagtamo na po ngayon sila ng maraming mga kayamanan. Kinang ng mundong ito ay nagtatagumpay po sila sa kinang ng mundong ito. Dahil bakit po? Yun din po ang gusto ng Diablo o si Satanas. Yan din po ang gusto niya nang mawili ang mga tao sa kinang ng mundong ito. Kaya sinasabi ng ating dakilang tagapaglikha, ang sinasabi niya, mas pinapangahalagan niyo pa ang kinang ng mundo na yaan o ang buhay niyo sa napakaiksing buhay na pinagkaloob po sa mundong yan kaysa yung pinapangako sa inyong buhay na walang hanggan sa kabilang buhay. Yan po ay tinatanong tayo sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya minsan po, meron din pong pangyayari kay Kristo. Meron pong lumapit kay Kristo na isang binatang lalaki. Ano po ang sabi ng binatang lalaki? O guro, ang sabi niya, guro, paano pumasok na buhay na walang hanggan? Sabi po na lalaki. Ano po ang sinagot ni Kristo? Sambahin mo ang tunay na Diyos at huwag kang at sabi pala ni Kristo, ano po, sabi pala na nagtanong, ano po ang mga dakilang mga utos para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Yun pala ang tanong nung nagtanong sa kanyang binatang lalaki. Kaya sinabi ni Kristo, ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos at huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, at huwag kang magsasaksi sa mga bagay na hindi makatotohanan. Yan po ang sinabi ni Kristo sa kanya. Kaya sabi ng tao, sabi niya, Guro, lahat ng yan ay ginagawa ko sa aking sarili. O lahat ng yan ay aking ginagawa. Kaya sinabi rin ni Kristo sa kanya, kung gayon, sabi ni Kristo, umayo ka at ipagpili mo ang iyong mga arian at ibigay mo ito sa mga dukha at ikaw ay sumunod sa akin. Nung narinig ang binata, ang sinabi ni Kristo sa kanya, tumalikod ang binata na siya ay namamanglaw. Ngayon sinabi po ni Kristo sa kanyang mga alagad, ang sabi ni Kristo, mas madali pa, sabi ni Kristo, mas madali pa pumasok ang kabelyo sa butas ng karayom kaysa mga mayayaman kagaya noon. Subhanallah. Kaysa mga mayaman, sabi ni Kristo. Ibig sabihin po, sabi ni Kristo, mas madali pa raw pumasok ang kabelyo sa butas ng karayom kaysa ang mga mayayaman na papasok sa buhay na walang hanggan. Yun po ang sabi ni Kristo. Kaya po, tama rin po mga ubayan, tama rin po ang pagtukso ng demonyo sa mga bulaang mga ngaral. Kaya po sila po ngayon ay nagsisilipan na ng mga kayamanan. Dahil bakit po? Naligaw na po sila. Mas inibig na po nila ang kinang ng mundo ito. Kaya po ang ginawa po nila, hindi na po yung ipinangaral ni Kristo ang kanilang pinangahawakan. Bagkus po ang ipinangaral ni Apostol San Pablo, yung kanilang pinangahawakan. Kaya nawala na po yung sinasabi ni Kristo, na ako ang daan, ako ang katotohanan. Walang makakarating sa aking Ama, maliban sa aking pamamagitan. Kaya po, dahil na rin po mga bayan, sa ating mga paniniwalang ganito, ay hindi na rin po tayo, hindi na rin po si Kristo yung ating pinangahawakan o ating sinusundan. Dahil bakit po? Sino na po yung ating sinusunod? Yung ipinangaral ng ating mga ngaral, ng mga pinapangaral nila, ang isinusunod po nila ay ang pinangaral ni Apostol San Pablo. Kaya kung mapapansin niyo po, pati po yung aklat ni Kristong Injil, ito na rin po, ibinago na rin po ito ng mga tao. Kaya po, ang aklat na Injil ay hindi na rin po natin makita kung nasaan ang original nito. Kaya po yung nababasa po natin sa Bagong Tipan o nababasa po natin sa Biblia yan, ay hindi na tayo makakatiyak kung tama ba yung mga pagkakasalin po yan o tama ba yung mga salitan yan, dahil wala na po tayong pagbabasihan pa ng mga original na mga kasulatan sa mga libro ng original niyan. Wala na tayong mapanghawakan, wala na tayong pagkahambingan kung tama po yung mga nakasulat diyan. Ngunit po, mapalad pa rin po tayo mga bayan. Bakit ko pa sinasabing mapalad po tayo?
kahit man pinakialaman na ng mga tao ang mga unang aklat na ito, kahit pinakialaman na ang mga tao ng unang aklat na ito, nung ipinagkaloob na ng ating dakilang tagapaglikha ang huling aklat. Ang huling aklat ng ating Panginoong Diyos ay ito po, sabi niya nung kanyang ipinagkaloob, katotohanan, sabi ng ating dakilang tagapaglikha, ang aklat na ito ay aking pangangalagaan at walang sino man, ang sabi ng ating Panginoong Diyos, walang sino man ang makakapagbago nito. Yun po ay promise ng ating dakilang tagapaglikha na wala nang makakapagbago nito. Kaya po, ang pinakamaganda po nito mga bayan, ang huling aklat na pinagkaloob ng ating dakilang tagapaglikha hanggang sa panahon po natin ngayon, ang huling aklat na ito ay talagang hindi po ito nabago. Hanggang ngayon ay original na sulat yung ating mababasa. Ating makikita po dyan sa aklat po na yan, ang aklat ang banal na Quran. Ito po ay original na sulat. Mula po nung isinulat po yan, nagsimula po yan isulat, hanggang po ngayon, ang panahon po ngayon, ay tumagal na po ng 1,403 years na naisulat po ang banal na Quran. Ito po, mula po nung ipahayag ng ating dakilang tagapaglikha, ay tumagal na po ito ng 1,403 years. Ngunit salamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil hanggang ngayon po ay original pa rin ang librong ito. Kaya tama ang sabi ng ating dakilang tagapaglikha na kanyang pinapangalagaan. Ngunit po, napakaraming tao rin po mga bayan na gusto pong magbago nito. Ngunit sila po ay nabaguin po ito. Nabigo po sila. Kaya sinasabi ng ating dakilang tagapaglikha, kung kayong mga maalam na mga tao, kahit magsama pa kayo ng mga alam ng mga jin, ng mga engkanto, at gumawa kayo ng katulad nito kung kayo'y makakagawa. Dahil ang katotohanan, kahit isang ayat, kahit isang talata man lang, ay hindi nyo makakayang gawin. Sabi ng ating dakilang tagapaglikha, sapagkat ang aklat na ito ay gawa ng mga pangyarihan sa lahat. Allahu Akbar. Ngunit po ang isa pang maganda rito mga bayan, ang aklat na ito, ang mga naunang aklat, tulad po na sinasabi ko, ang aklat ay pinagkaloob po niya kay Kristo, ang Injil o ang Ebanghelyo. Ito po, kung nawala man po ang Ebanghelyo sa original na anyo nito, ay mababasa pa rin po natin ito sa original. Nasaan po ang original? Andito po sa banal na Quran. Andito po sa banal na Quran, ang original na pinangaral ni Kristo. Gayon din po, ipinagkaloob po niya kay Moises. Lalo na po yung pinagkaloob po niya kay Moises, yung tinatawag natin 10 utos, at sinasabi natin sa lumang tipan sa Biblia, ay wala na rin po yan mga bayan. Hindi na rin po natin alam kung tama ba yung mga nababasa natin sa lumang tipan po na yan, dahil wala na tayong mapagbabasihan. Ngunit tulad po na sinabi ko po kanina, mapalad pa rin po tayo. Dahil bakit po? Buklatin niyo po ang banal na Quran. Andiyan po ang mga original na pinangaral ni Moises. Sinasaysay po yan ng ating dakilang tagapaglikha. Pati po yung mga salita ni Moises, salita ni Firaon, salita ng mga tao, ng mga kapanahon po na yun, andiyan po yan sa banal na Quran. Allahu Akbar. At mga original po yan mga bayan. Original po yan. Ganun na rin po ang ipinahayag po niya kay Propeta Abraham. Tulad din po ng mga nangyari ng mga unang aklat sa kanya, ay nawala rin po ang original nito. Lahat po yan ay binago po ng tao. Ngunit tulad din po na sinabi ko, mapalad pa rin po tayo. Dahil bakit po? Kung nawala man ang mga original noon ng kanyang kapanahonan ngayon, ay mababasa pa rin po natin ito sa original na anyo. Saan po natin mababasa? Andito pa rin po yan sa banal na Quran. Ang banal na Quran, ang lahat ng mga linalaman ng maunang aklat ay andito po yan sa banal na Quran. At ito po, mababasa po rin po natin ang original nitong anyo. Kaya yan po yung aming pinapaanyaya sa inyong mga bayan. Halip po kayo at pag-aralan nyo po ang pananampalatay pinagkaloob sa atin ng ating dakilang tagapaglikha. Pag-aralan nyo po ang aklat ng ating dakilang tagapaglikha, ang banal na Quran. Ang banal na Quran, dito po natin matatagpuan kung ano ba talaga yung pinangaral ni Kristo sa atin. Ano ba talaga yung pinangaral ni Moises sa kanyang kapanahonan? Ano ba talaga yung pinangaral ni Abraham sa kanyang mga anak? Ano ba talaga yung pinangaral ni Propeta Noah noong kanyang kapanahonan?
pati na rin po ipinangaral ni Propeta Adan sa kanyang mga anak nung kanilang kapanahunan, ay mababasa po natin yan sa banal na aklat, ang banal na Quran. Kaya po yan po ang inaanyaya po namin sa inyo, na pag-aralan niyo po ang salita ng ating dakilang tagapaglikha, ang aklat ng ating dakilang tagapaglikha, ang banal na Quran. Para po sa ganun, inshallah po, matuntun nga po natin ang tamang pananampalataya, matuntun po natin ang pagsamba na nais ng ating dakilang tagapaglikha, na ating isagawa, na ating mga pagsamba na kanyang kinakaluguran sa atin. Ngunit po, kung tayo po ay magmalaki, magmataas, dahil na rin po, sinasabi po ng minsan, yung inaabutan ko po ng banal na aklat, ang banal na Quran, sinasabi po sa akin, pwede ba sa amin ito kasi hindi naman kami Muslim. Yun po sinasabi po sa akin. Kaya sinasabi ko, ang aklat ng ating dakilang tagapaglikha ay para sa atin lahat. Para sa atin lahat ang sabi ko. Kaya po, tinatanggap din naman po nila. Ngunit ganun pa man po, inaanyaya ko po kayo mga bayan, na pag-aaralan niyo po ang banal na aklat, ang dakilang tagapaglikha. Ang pangalan ng banal na aklat na ito ay Al-Quran. Al-Quran, ito po ay wikang Arabic. Ang ibig sabihin po ang Al-Quran, ito po ay babasahin. Babasahin ang ibig sabihin po ng Al-Quran, ito po ay aklat, ito ay binabasa. Yun po ang ibig sabihin po ng Al-Quran, aklat na binabasa. Ngunit po, tulad po na sinabi ko, trinamis po ng ating dakilang tagapaglikha, hanggang sa darating ng araw ng katapusan ng mundo ito, ang banal na Quran na ito ay mananatiling original na ito. Mananatiling original, ganyan po tayo kapal ng ating dakilang tagapaglikha. Ayaw po niya na bawat isa sa atin ay maligaw. Ayaw niya na kahit isa sa atin ay maligaw. Kaya po inuutosan po niya, sinasabi po niya sa kanyang banal na aklat, kahit isang ayatan man lamang ang mabasa mo sa aking aklat, ay pahayag mo na sa iyong kapwa. Kaya bilang pagtugon po namin mga bayan, bilang pagtugon po namin ng aming nabasa sa aklat ng ating dakilang tagapaglikha, ang ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito po yung aming tugon. Kaya po tumitindig po kami sa mga matataong lugar tulad po ng mga palengke ganito, para po sa ganun ipinapahayag po namin sa inyo ang aming mga nababasa sa banal na aklat ng ating dakilang tagapaglikha, at iyan na rin po ang aming inaanyaya sa inyo. Ngunit ganun pa man po mga ubayan, ang katotohanan po mga ubayan, ang pananampalatayang Islam ay hindi po ito nangangailangan ng membro. Ito po ang katotohanan. Hindi po nangangailangan ng membro ang pananampalatayang Islam. Bakit po pala kami nagsasabi o kami ay nangangaral na sa pananampalatayang Islam? Dahil ang katotohanan po, tulad ko po, ako rin po ay isang Kristiyano. Isa rin po akong Kristiyano mga bayan, dati rin po akong Katoliko sa mahabang panahon ng buhay ko, ako rin po ay Katoliko. Ngunit ganun po man po, nung pumasok po ako sa pananampalatayang Islam, ang katotohanan po, hindi po ako kailangan ng pananampalatayang Islam. Hindi po ako kailangan. Ngunit bakit po ako pumasok sa pananampalatayang Islam? Ako po ang nangangailangan ng kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Ako po ang nangangailangan sa pananampalatayang Islam. Hindi yung Islam ang nangangailangan sa akin. Hindi po yung ganun. Bagkus po, ako po mismo sa aking sarili ang nangangailangan sa pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang tagapaglikha, dahil ang aking sarili ang nangangailangan ng kaligtasan sa araw na iyon. Kaya po, nawa po yung mga bayan, buksan niyo po ang iyong mga puso't kaisipan para po nawa po mga bayan ay hindi lang po niya tayo pagsamasamahin sa mundong ibabaw na ito. Nawa po ay pagsamasamahin niya po tayo sa lugar na inaani po natin ang kanyang mga biyaya, kanyang mga biyaya sa mga sinuman, sabi ng ating dakilang tagapaglikha. Sinuman ang sumunod at sumukot tumalima sa aking mga pinag-uutos at iniiwasan niya yung aking mga pinagbabawal, ay katotohanan. Nilikha ko na ang paraiso para sa kanya. Kaya ibig sabihin po, kung kayo rin po mga bayan ay tayo'y magbalik loob sa ating dakilang tagapaglikha, ito ay promise ng ating Panginoong Diyos. Promise ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung sino man ang sabi ng ating dakilang tagapaglikha, maging kayo rin po mga bayan, ay pwede po kayong magiging papasok sa pananampalatayang Islam.
Ngunit tulad ko po na sinabi ko po kanina, lahat po tayo ay hindi po tayo kailangan sa pananampalatayang Islam. Lahat po tayo ay hindi po niya tayo kailangan. Dahil bakit po? Ang nagmamayari ng pananampalatayang ito ay nagmumula sa dakilang tagapaglikha, ang pinakahari sa lahat, ang pinakamayaman sa lahat. Kaya ang pananampalatayang ito, hindi po niya kailangan ito ng membro. Bagkus po, kaya lang po tayo papasok sa pananampalatayang Islam, tayo po mismo mga bayan. Tulad na sinabi ko, tayo po mismo ang nangangailangan ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Tayo po mismo ang nangangailangan sa pananampalatayang Islam. At nawa po mga bayan, isabuhay po natin ang batas ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya sinasabi ko po sa inyo, o bilang paanyaya ko po sa inyo, hali po kayo, pag-aralan po natin ang aklat ng ating dakilang tagapaglikha, ang banal na Quran. Hali po kayo, pag-aralan po natin, at kung ano man ang mabasa po natin sa aklat ng ating dakilang tagapaglikha, ito po ay pilitin na natin ang ating mga sarili para po natin masunod ang kautosan ng ating dakilang tagapaglikha. Bakit ko po sinasabing pilitin na natin ang ating mga sarili mga bayan? Dahil po, ang kautosan ng ating dakilang tagapaglikha ay napakahirap din po natin isagawa. Dahil bakit po? Nahumaling na po tayo na mga gawain natin sa mundo ito, nahumaling na tayo sa mga bagay-bagay na ating nakasanayan ng ginagawa. Kaya po, mahihirapan na tayo ngayon na isagawa po natin ang kautosan ng ating dakilang tagapaglikha. Mahihirapan na po tayo dahil nakaharatian na po natin, nakaugalian na po natin ang sinusuway natin ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya po kung tayo naman po mga bayan ay handa na tayong magbalik loob sa ating dakilang tagapaglikha, handa na po tayo at ilaan na rin po natin ang ating mga sarili, natalikuran na po natin ang ating mga nakagawian na ayaw ng ating dakilang tagapaglikha. Sinasabi ng ating dakilang tagapaglikha, kung ito na po ay ating gawin, sabi rin po ng ating dakilang tagapaglikha, ay mamadaliin na niya sa atin ang daanan patungo sa kaligtasan. Yan po ay pangako ng ating dakilang tagapaglikha na magiging gawin na niyang madali sa atin ang daan patungo sa kaligtasan. Dahil bakit po? Pinipilit na rin po natin ang ating mga sarili na tinatalikuran na natin ng ating mga kagawiang gawain. Na ito ang mga gawain na ito ay kalabag-labag sa kalooban ng ating dakilang tagapaglikha. At pipilitan na natin ang ating mga sarili na talikuran ang mga bagay-bagay na ito para lamang pasunod na natin ang nais, ang kalooban ng ating dakilang tagapaglikha. Kung mapapansin niyo po mga bayan, napakagandang panalangin din ang itinuro ni Kristo. Ano ba ang panalangin na itinuro ni Kristo? Ang sabi ni Kristo, sabi niya sa kanyang mga pinapangaralan, na sabi niya, kung kayo ay manalangin, ay ganito, kung kayo ay manalangin, ito ang iyong mga sasambitin. Ang sabi ni Kristo, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang angalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa para lang sa langit. Kaya po, sinasabi ni Kristo sa itinuro niyang panalangin, sundin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos dito sa lupa para lamang sa langit. Ibig sabihin po, kailangan po natin sundin mga bayan ang kalooban ng ating dakilang tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailangan po natin sundin ito para sa buhay na walang hanggan, sa kabilang buhay na ating paruroonan. Dahil bakit po? Bakit po sinasabi ni Kristo na buhay na walang hanggan? Kung babasahin ko rin po ang Bagong Tipan, laging po niyang sinasabi na buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan, yan po ang laging po niyang sinasabi. Dahil bakit po? Tinuturing po ni Kristo mga bayan, kung tayo po ay papasok sa kapamakan, ito ay patay. Subhanallah. Kaya sinasabi rin niya, mababasa rin po natin sa Bagong Tipan, sinasabi rin niya, kahit ikaw ay buhay, kung hindi mo sinusunod ang kalooban ng iyong dakilang tagapaglikha, ay patay ka sa paningin ng iyong Panginoon. Ibig sabihin po, buhay ka ngunit patay. Patay ka sa paningin ng iyong Panginoon. Yan po ang ibig sabihin po ni Kristo. Kaya sinasabi ni Kristo, ang buhay lamang sa paningin ng ating dakilang tagapaglikha ay yung mga tunay na nagbabalik loob sa Kanya. Yung mga tunay na gumaganap kung ano ang nais ng ating dakilang tagapaglikha, ay yun ang buhay sa Kanyang paningin. Kaya po, dito po sa pananampalatayang Islam mga bayan, tulad daan po sa itinuro na panalangin ni Kristo, anong manamin, sumasalangit ka, sambahin ang angalan mo. Ano ba ang pangalan na pinapasamba ni Kristo?
Diyos Ama ba ang itinuro? Hindi po mga bayan. Hindi po, bagkus po yung Ama namin, yung tulad po na sinabi kong Ama, tulad po na sinaysay ko po kanina, Eli o kaya Elay ang tawag ni Kristo sa kanya sa wikang Aramay. Dahil po si Kristo po ay wika po siya ng Aramay. Kaya po, Eli o Elay po ang pagkakabasa sa sulat po ng Aramay sa kanyang aklat, ang bagong tipan. Kaya po mapapalad pa rin po tayo mga bayan na kahit po paano ay meron pa rin po tayo mapabasa kung ano pa talaga ang tawag ni Kristo sa kanyang Panginoon. At sinasabi ni Kristo nung siya'y nakapako na sa krus, nung malapit na po siyang lagutan ng hininga, sinasabi ni Kristo, Eli, Eli, lama sabachthani. Ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi naman po sinasabi ni Kristo rito, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi po yun ang sinasabi ni Kristo. Bagkus, kaya yan sinasabi ko, na mapalad pa rin po tayo mga bayan. Kahit paano meron po tayong katibayan na Eli nga o kaya Elay ang pagkakabasa sa sinasabi ni Kristo sa pangalan ng kanyang Panginoon. Kaya po, wala pong Diyos Ama, wala pong Ama ko. Bagkus po yung Eli o kaya Elay na ito, nung tinatranslate na po ito na po ay ginawang Ama. Kaya na po tayo naligaw. Ama ko, yan na po yung nababasa po natin. Bagkus po sabi ni Kristo, Eli, Eli, lama sabachthani. Hindi naman po niya sinabi, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi po yun ang ibig sabihin nung kandik. Ang ibig niya sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At siguro po mga bayan, medyo tumatangali na rin po. Meron din po akong mga nakatoka rin pong gagawin sa araw na ito dahil po kami po ay may trabaho rin. Kinukuha ko lang po yung aking free pang oras para po muli inaanyayaan ko po kayo mga bayan dahil po ang pag-aanyaya ko po sa inyo, ito po ay tanda ng isang pagmamahal. Tanda po ng isang pagmamahal po na tunay sa inyo dahil bakit po? Ayaw ko po na kayo rin po ay mapabilang sa naglalagablab na apoy. Mapapapila sa naglalagablab na apoy. Dahil po, tulad po na sinabi ko po kanina, isang pananampalataya lamang itinuro ni Kristo. At ang mga naunang propeta, ganun din po ang huling propeta Muhammad sa kanilang lawalat ang kapayapaan. At nawa po dito po tayo manangan mga bayan. Ito po ang pag-aralan natin. Ang pananampalataya itinuro sa atin ng mga propeta at makakasiguro po tayo ang pananampalataya ito ay nagmumula sa ating dakilang tagapaglikha. At siguro po hanggang dito na lamang po, anyayaan ko po kayong muli mga bayan. Ito po, nakalive po tayo sa Facebook at meron din tayong YouTube channel. I-type nyo lamang po, Islamic Kapayapaan Peace Center, INC. I-type nyo lamang po yan at makikita nyo po yung ating mga gawain ganito. Para sa ganun po, yung ating mga gawain ganito ay may subaybayan nyo. Ganun na rin po ay madagdagan po tayo ng pag-aaral. Para po sa ganun, inshallah po, naway loob ng ating dakilang tagapaglikha, kaabangan niya tayo at ituwid nga sa atin ang ating mga ginagawa sa mundong ibabaw na ito. Ng ating mga ginagawa ay paglabag sa ating dakilang tagapaglikha at naway loobin nga po niya na tayo ay kanyang akayin sa maliwanag na landas na pananampalatayang pinagkaloob. Ang pananampalatayang ito, kung kanyang tawagin ay Den al-Islam. Den al-Islam ang pangalan ng pananampalataya na kanyang ipinagkaloob sa ating lahat. At siguro po, hanggang dito na lamang po. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ang aking mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.